Ang lupain ng mga ninuno ay malapit ng magbukas. Maghugas ka ng kamay, magpalat ng damit. Tinapak ni Luo Gaoshuan ang kanyang balikat. May mga bagay na mas mabuting alam mo na lang, huwag mo nang sabihin pa. Ang ilusyon na nakita mo kanina ay maaaring dahil sa impluwensya ng killing aura ni General ng Jocelyn. Hindi simple si General ng Jocelyn gaya ng inaakala mo. Nakapatay na siya ng mga demonyo at lahi ng dragon, mga bagay na hindi mo kayang isipin. Hindi ka pa nalalantad sa mga ganitong bagay. Ang masasabi ko lang, huwag mo siyang galitin. Hindi mo siya kayang banggin, ako rin. Naiintindihan mo? Sa pagkakataong ito, totoong natakot na si Fang Chao, nanginginig ang buong katawan. Sa wakas, napagtanto niya ang katotohanan. Kahit ang katayuan ni Lin Moyu o ni Lin Mohan, hindi sila ang uri na kaya niyang galitin. Huwag na siyang pag-usapan, kahit si Luo Gaoshuan ay hindi nangangahas na basta-basta silang galitin. Sabi ni Luo Gaoshuan, sige na, maghanda ka na. Sana makatulong sa iyo ang pagpunta sa walang hanggang larangan ng digmaan. Sa loob ng 10 magkakasunod na araw, naghintay sina Lin Moyu at Ning Yi sa bulwagan ng piitan, lumalaban sa malaking piitan ng talampas ng banal na hayop. Pagkatapos ng 10 araw, umabot si Lin Moyu sa level 45, at si Ning Yi ay lumampas na rin sa level 44. Pagkatapos umabot sa level 45, bumagal ng husto ang pag-level up. Bawat paglalaro ay nagdagdag lang ng 4% na karanasan. Upang umangat ng isang level, kailangang puksain ang lahat ng halimaw nang hindi bababa sa 25 beses. Kung kakalkulahin sa kasalukuyang bilis, bawat pagtakbo ay mahigit 1 oras. Walang tulog, walang pahinga, aabuti ng 2 araw at 2 gabi para umangat ng isang level. Napakabagot ng prosesong ito. Bagamat hindi napapagod si Lin Moyu, si Ning Yi ay napapagod. Walang banal na lakas si Ning Yi tulad ni Lin Moyu, kaya ang kanyang pisikal at mental na lakas ay hindi bumabalik ng ganoon kabilis. Sa loob ng 10 araw na iyon, sa huling 2 araw, nagsimulang hindi na makayanan ni Ning Yi, kinailangan pa siyang buhatin ni Lin Moyu habang naglalaro sila sa piitan. Sa mga bisig ni Lin Moyu, mahimbing siyang natutulog, ang kanyang maliit na mukha ay laging may ngiti. Makalipas ang 10 araw, sa ika-5 araw, nakatanggap ng balita si Lin Moyu mula kay Bai Yuan. Sa maliit na patio ni Bai Yuan, si Meng Anwan ay nakasandal pa rin sa upuan, relax at panatag. Sina Bai Yuan, Nian Guangsheng, Ning Tairan, at Mao Xingxia ay nakaupo, umiinom ng tsaa, at nagkukwentuhan. Si Lin Moyu, hawak si Ning Yi, ay nag-teleport doon gaya ng dati. Guro, narito na po ako. Nakita niya si Mao Xingxia, nagliwanag ang kanyang mga mata, magalang na bumati, binabati ko po kayo, punong guro, sa pag-abot sa antas Diyos. Nagbago ang aura ni Mao Xingxia, nararamdaman niya ito. Tumawa ng malakas si Mao Xingxia. Salamat, swerte lang ito, salamat sa balangkas ng banal na hayop na ibinigay mo. Kung hindi, hindi aabot ng ganito kabilis sa antas Diyos ang matandang ito. Sabi ni Lin Moyu, mabuti po at nakatulong ako kay punong guro mo. Ngunit ngayon, ang balangkas ng banal na hayop ay pag-aari na ni Elder Ning. Iyon ang aking handog sa pagpapakasal kay Elder Ning. Malinaw na nabanggit na ni Ning Tairan ang bagay na ito, wala nang komento ang iba. Mukhang naiinis si Ning Tairan, mahinang suminghal, at hindi nagsalita. Sabi ni Bai Yuan, Munting Yu, tinawag ka namin pabalik ngayon, alam mo ba kung bakit? Tumango si Lin Moyu. Marahil dahil ang lupain ng mga ninuno ng Divine Establishment Academy ay malapit ng magbukas. Tumawa ng malakas si Nian Guangsheng. Sinabi ko na sa iyo na hindi natin may tatago ito sa kanya, pero gusto mo pa ring subukan. Sabi ni Bai Yuan, akala mo ba hindi ko alam? Munting Yu, ang lupain ng mga ninuno ay malapit ng magbukas. Dahil narito si punong guro mo, maipapaliwanag niya sa iyo ng detalyado. Tiningnan ni Lin Moyu si Mao Xingxia at agad na hulaan, siguradong tungkol sa pagbubukas ng lupain ng mga ninuno. Sabi ni Mao Xingxia, magbubukas ang lupain ng mga ninuno sa mga susunod na araw. Matagal nang napagdesisyonan ng listahan ng mga kalahok. Susunod, sasabihin ko sa iyo ang mga bagay na dapat tandaan pagkapasok doon. Sandali lang, pinutol ni Ning Tairan si Mao Xingxia. Napatingin ang lahat sa kanya ng walang imik. Sabi ni Ning Tairan, hayaan nating makinig din si Yi. Pagkatapos magsalita, pamitik siya. Isang malamig na hangin ang umihip kay Ning Yi. Si Ning Yi, na mahimbing na natutulog, ay kinusat ang mga mata at nagising.
Nang makita ang maraming tao, bahagya siyang umungol, tumalon pababa, ang magandang mukha ay namula ng bahagya dahil sa hiya. Tiningnan niya si Lin Moyu nang may paninisi, na tila sinasabing, ang daming tao dito, hindi mo man lang ako Jin Aiseng? Tumawa ng malakas si Mo Xingxia, pagkatapos ay ipinaliwanag ang mga bagay na dapat tandaan tungkol sa lupain ng mga ninuno ng Divine Establishment Academy. Ang lupain ng mga ninuno ay nagbubukas isang beses kada 5 taon. Ang mga pwesto para makasali sa bawat pagkakataon ay napakakaunti. Ang Divine Establishment Academy ay may 10th pwesto, ang Divine Light Academy at Yanhuang Academy ay may tig-3, ang Pamilyang Imperial at ang Militar ay may tig-2, ang mga malalaking angkan sa imperyo ay may tig-1. Sa kabuuan, 30 pwesto lamang. Bagamat ang Divine Establishment Academy ay hindi kasing taas ng ranggo ng Divine Light Academy, marami pa ring gustong sumali sa Divine Establishment dahil mismo sa mga pwestong ito. Ngunit ang mga pwestong ito ay napakabihira, maraming nag-iimbot dito. Kahit si Bai Yuan na isang eksperto sa antas Diyos ay hindi maaaring lumabag sa mga patakaran. Bagamat si Bai Yuan ay antas Diyos, dahil wala siyang angkan, siya mismo ay walang pwesto. Iyon ang dahilan kung bakit sumali si Lin Moyu sa Divine Establishment Academy. Basta't makapasok sa kakayahan ni Lin Moyu, halos tiyak na makakakuha siya ng isang pwesto. Ang pamilyang Ning ay mayroon ding isang pwesto. Inilaan ito ni Ning Tyran para kay Ning Yi. Mahal na mahal niya ang kanyang apo, inuuna siya sa lahat ng magagandang bagay. Sa loob ng lupain ng mga ninuno, maraming mga nilalang. Hindi nila kayo aatakehin. Tandaan, huwag silang patayin. Malapit sa sentro, maraming puno ng prutas. Ang mga prutas doon ay maaaring kainin. Dapat kayong kumain ng marami. Nang marinig ang tungkol sa pagkain, na-excite si Ning Yi. Sasama ako. Napakagaling kong kumain. Lolo mo, masarap ba ang mga prutas na yon? Hindi ako takot sa maasim, basta hindi mapait. Tumawa ng malakas si Mo Xingxia. Hindi mahirap kainin ang mga prutas. Napansin ni Lin Moyu na may espesyal sa mga prutas na ito at nagtanong pa. Sabi ni Mo Xingxia, ang pagkain ng prutas ay bahagi ng pagsubok. Kung gaano karami ang makakain mo ay depende sa iyong kakayahan. Ngunit tandaan, gawin mo ang iyong makakaya, huwag pilitin ang sarili. Pagkatapos kumain ng prutas, papasok kayo sa ikalawang yugto, ang yugto ng pag-unawa. Sa yugtong ito, may mga bagay na kailangan ninyong unawain ng mag-isa. Kung ano eksakto ang mga ito ay nag-iiba sa bawat pagkakataon. Hindi ko masabi ng malinaw. Malalaman ninyo pagdating ng panahon. Ang yugtong ito ang mag-aalis sa karamihan ng mga kalahok. Ang makakapasa ay papasok sa ikatlong yugto. Napakakaunti ng impormasyon tungkol sa ikatlong yugto. Batay sa mga nakaraang karanasan, malamang na may kaugnayan ito sa mga naunawaan sa ikalawang yugto. Ang mga nakapasa sa ikatlong yugto, pagbalik nila, ay hindi malinaw na maipaliwanag kung ano ang nangyari. Bahagyang kinabahan si Lin Moyu at nagtanong, bakit po ganoon? Umiling si Mo Xingxia. Noong una, akala namin ay may problema sa alaala, ngunit pagkatapos ng masusing pagsusuri, walang mali. Kaya, nananatili itong isang misteryo. Napagtanto ni Lin Moyu na kailangan niyang maranasan ito mismo para malaman. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, punong guro mo, pakituloy po. Ngumiti si Mo Xingxia. Wala nang maidaragdag pa. Napakakaunti ang nakakapasa sa ikatlong yugto. Karamihan ay hindi makapagsalita ng malinaw tungkol sa ika-4 na yugto. Ngunit isang bagay ang tiyak, kung hindi kayo papatay ng anumang nilalang pagpasok sa lupain ng mga ninuno, hindi kayo mapapahamak. Pagpasok, talagang hindi maaaring pumatay ng anumang nilalang na makakaharap. Itinatak ito ni Lin Moyu sa isipan. Kasabay nito, sumulyap siya kay Ning Yi, nakitang nakikinig itong mabuti, at gamaan ang kanyang loob. Taos puso siyang nagpasalamat kay Mo Xingxia. Salamat po, punong guro mo. Tatandaan ko po ito. Tumayo si Mo Xingxia. Hindi ko po matatanggap ang paggalang, General ng Jocelyn. Huwag na po kayong mahiya. Nagsisisi pa rin ako sa nangyari noon na pagsira sa piitan, na naging dahilan ng pagkahulog ni General ng Jocelyn sa kalaliman. Ngayon, may utang na loob na naman akong malaki sa inyo. Kung may kailangan si General ng Jocelyn sa hinaharap, sabihin niyo lang po. Ngumiti si Lin Moyu. Sobra naman po kayo, punong guro mo. Iyon ay kagagawa ng mga puwersa ng demonyo, walang kinalaman sa inyo. Ang pangyayaring iyon, inimbestigahan ni Meng Anwan at Bai Yuan ng malinaw. May mga tauhan ng puwersa ng demonyo sa loob ng militar.
Ngunit sa kabutihang palad, nalampasan ni Lin Moyu ang panganib. Hindi pa natatagalan, lubusan nilang inimbestigahan ng militar, inaresto at pinarusahan ang maraming tao, na nagdulot ng malaking kaguluhan. Kailangang maghanda ni Mo Xingxia para sa pagbubukas ng lupain ng mga ninuno, kaya nauna na siyang umalis. Tiningnan ni Ning Tyrant si Lin Moyu. Pagpasok mo sa lupain ng mga ninuno, tandaan mong protektahan ng mabuti si Yi. Sumagot si Lin Moyu, makakaasa po kayo, Elder Ning. Si Ning Yi ay sumama sa kanyang lolo pabalik upang maghanda. Umungol si Ning Yi, mabigat sa loob na sumunod kay Ning Tyrant paalis. Pagkaalis ni Ning Tyrant, si Bai Yuan at ang dalawa pa, ni An Kuang Sheng, Meng Anwen, ay nakatitig kay Lin Moyu nang may makahulugang tingin. Kahit si Meng Anwen ay bihirang damilat upang tumingin, na nagpailang kay Lin Moyu. Guro, may mali po ba akong nagawa? Tumingin ng malalim si Bai Yuan. Malakas ang loob mo, nang ahas kang mag-alok ng kasal kay matandang Ning. Bahagyang ngumiti si ni An Kuang Sheng. Mabuti na lang at maganda na ang ugali ni matandang Ning ngayon. Kung 50 taon na ang nakalipas, malamang ginamitan ka na niya ng sumpa para lipulin ka. Mahinang sinabi ni Meng Anwen, Munting Yu, sa tingin mo ba? Sabi ni Lin Moyu, noong oras na iyon, hindi ako gaanong nag-isip. Nakita ko lang na labis ang interes ni Elder Ning sa balangkas ng banal na hayop, kaya naisip ko iyon. Talagang bigla ko lang naisip ang paraang iyon, pangunahin dahil sa reaksyon ni Ning Tyrant sa balangkas. Tumawa ng malakas si Bai Yuan. Hindi masama ang reaksyon mo. Magandang bagay talaga ang balangkas ng banal na hayop, kailangan din ito ni matandang Ning. Gayunpaman, kumpara sa balangkas, mas mahalaga ang putol na daliri ng Diyos. Napagtanto rin ni Lin Moyu, kumpara sa balangkas, ang putol na daliri ng Diyos ay naglalaman ng pagkakataon para mabuhay. Bagamat hindi alam kung gaano karaming taon na ang lumipas, ang laman at dugo at aura ay nananatiling sagana. Mahalaga, ang balangkas ng banal na hayop ay pamalit lamang na kalansay habang nagpapalit balat kung pag-uusapan ang tunay na halaga, hindi talaga ito ang kalansay ng isang banal na hayop pagkatapos maging Diyos. Kumpara sa putol na daliri ng Diyos, ito ay mas mababa ng kaunti. Gayunpaman, sapat na ang pagkakaroon ng putol na daliri ng Diyos. Kaya, ang paggamit ng balangkas ng banal na hayop para mag-alok ng kasal ay hindi masamang pagpipilian. Nagtanong si Lin Moyu, Guro, may resulta na po ba ang pananaliksik sa putol na daliri ng Diyos? Ngumisi si Bai Yuan. Nang makita ang kanyang ekspresyon, alam ni Lin Moyu na tiyak na may resulta. Mabuti at may resulta, sa wakas na patunayang hindi walang silbi ang putol na daliri. Sabi ni Bai Yuan, maligo ka, magpalat ng damit, magmukha kang mas malinis ng kaunti. Tiningnan ni Lin Moyu ang sarili mula ulo hanggang paa. Mukha namang hindi siya marumi. Bagamat dumaan siya sa mahigit 10 araw, MUI nga'y, ng pakikipaglaban, nagpalit naman siya ng damit sa mga panahong iyon. Komportable naman siya, mas malinis kumpara noong bumalik siya mula sa mundo ng mga undead. Sabi ni Nian Kuang Sheng, maaaring hindi mo ito nararamdaman, ngunit sa ngayon, marami kang dalang magkahalong aura, maraming aura mula sa iba't ibang mailap na hayop sa piitan. Maligo, magpalat ng damit, pagkatapos ay magnilay-nilay ng kaunti para maalis ang mga magugulong aura na iyan. Idinagdag ni Meng Anwen, sa Divine Establishment Academy, ang mga nilalang ay napakasensitibo, ayaw nila ng magkahalong aura. Naintindihan ni Lin Moyu. Naiintindihan po ng disipulo. Pagbalik sa akademya, bumalik si Lin Moyu sa kanyang dormitoryo, naligo, nagpalit ng damit, pagkatapos ay umupo sa kama at nag-meditate. Ang kanyang magulong isipan ay unti-unting humupa, at ang aura sa kanyang katawan ay nagbago rin. Ang magulong aura mula sa piitan ay mabilis na nabawasan, naging mas dalisay. Bagamat hindi naramdaman ni Lin Moyu ang mga pagbabagong ito, dahil sinabi ni na Bai Yuan at ng iba pa na mayroon ito, tiyak nga na mayroon. Ang Divine Stone Domain ay umikot ng mabagal, sinisipsip ang lahat ng bahagyang killing aura mula kay Lin Moyu, walang itinitira. Habang nagme-meditate, biglang nag-vibrate ang komunikador sa kanyang pulso. Tiningnan ito ni Lin Moyu, bahagyang nagtaka. Bakit kaya siya nagpadala ng mensahe sa akin? Sa harap ng silid-aklatan, nakasalubong ni Lin Moyu si Shuhan. Si Shuhan ay kasing ganda pa rin ng dati. Nakasuot siya ng mahabang bestida at kumaway kay Lin Moyu mula sa malayo. Lumapit si Lin Moyu. Ate Shu, may kailangan po ba kayo? Ngumiti si Shuhan ng napakaganda. Bakit? Hindi ba kita pwedeng hanapin kahit walang partikular na dahilan?
Mahinang sumagot si Lin Moyu, hindi po sa ganoon. Sumama ka sa akin sandali, sabi ni Shuhan, at naglakad patungo sa hardin ng mga bulaklak. Hindi na nagsalita pa si Lin Moyu at mabilis na sumunod. Nagsalita si Shuhan habang naglalakad. Nabalitaan ko, kamakailan lang ay nagkaproblema ka raw? Napakadelikado ng mundo ng mga undead. Bahagyang nagulat si Lin Moyu, hindi inaasahang alam ni Shuhan ang tungkol sa mga nangyari sa kanya sa mundo ng mga undead. Kakaunti lang ang nakakaalam nito. Kahit sa loob ng pamilyang imperial, hindi alam ng mga nasa mababang antas. Mas mahirap pa para sa mga tagalabas na malaman. Hindi niya alam kung saan nalaman ni Shuhan. Sa harap ng nagtatakang tingin ni Lin Moyu, sinabi ni Shuhan, huwag mo nang alalahanin kung saan ko nalaman. Ang mahalaga ay alam ko. Ngayon, malapit nang magbukas ang lupain ng mga ninuno ng Divine Establishment Academy. Balak mong pumunta, tama? Tumango si Lin Moyu, hindi tumanggi. Naglabas si Shuhan ng isang bote ng gamot at ibinigay kay Lin Moyu. Para sa iyo itong gamot. Sa loob ng bote ay may malinaw na likido, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ipinaliwanag ni Shuhan, ito ay gamot na panlinis. Kaya nitong linisin ang lahat ng karumihan sa katawan. Ngayon naintindihan ni Lin Moyu. Alam ni Shuhan na gusto niyang pumunta sa lupain ng mga ninuno, kaya sadya niyang dinala ang gamot. Mukhang may alam din si Shuhan tungkol sa lupain ng mga ninuno, marahil ay nakapunta na siya dati. Salamat, ate. Hindi na nagpakipot si Lin Moyu at tinanggap ang gamot na panlinis. Nagpayo si Shuhan, hindi kailangang magpasalamat. Hindi mahal, ang gamot na ito. Paanong hindi magiging mahal ang ganoong kahimala na gamot? Ngunit hindi na pinag-isipan pa ni Lin Moyu ang isyong ito. Sadyang hindi naman sila nagtutuos sa isa't isa. Nag-isip sandali si Lin Moyu, naglabas ng ilang kristal, at ibinigay kay Shuhan. Ito ay ilang kristal ng elemento na nakuha ko kamakailan. Baka kailanganin mo. Nagulat at natuwa si Shuhan. Kumita na naman ako. Ngumiti siya ng maliwanag, nagniningning, ngunit napanatili pa rin ang kanyang kagandahang asal. Ngumiti si Lin Moyu. Hindi ito transaksyon. Siyempre hindi. Hindi na nagpakipot si Shuhan at tinanggap ang mga kristal ng elemento. Para silang matagal ng magkaibigan, hindi iniintindi ang mga bagay tungkol sa pera. Ang makasama si Shuhan ay nagpapadama ng kaginhawaan. Laging tamang-tama ang sinasabi ni Shuhan, laging iniisip ang iba. Ang kanyang boses ay malumanay at kaaya-aya, hindi nakakasawang pakinggan. Alam ni Shuhan na pumunta si Lin Moyu sa mundo ng mga undead ngunit hindi nagtanong ng detalye. Nahulaan ni Lin Moyu na ang pinagmula ni Shuhan ay hindi pangkaraniwan, ngunit hindi na siya nagsikap pang alamin pa.